Ang sabi dito, kapag nagdiriwang tayo ng kabutihan ng Diyos, dapat samantalahin natin ang magpuri sa Diyos. May lakas tayo, kaya bigyan tayo ng lakas ng Lord para magtaas ng kamay, para umawit sa Kanya. Ito may lagi kong sineshare sa sino man. Kapag nagtataas ka ng kamay, ito'y tanda ng pagsuko sa Diyos. Pag nagtataas ka ng kamay, ito'y pagdideklara ng victory sa buhay mo, sa future mo. Yung hindi mo pa nakikitang tagumpay, inilalatag na yan ng Diyos sa iyong buhay. Katulad ni Moses. Kung mababasa niyo po yung kwento niya, bakit po kaya ginawa sa buhay ni Moses na si Aaron? Every time na merong pakikipagdigma ang mga Israelites, kapag nakataas ang kamay ni Moses, nagtatagumpay ang mga Israelita. And the moment magbaba ng kamay si Moses, natatalo ang mga Israelites. Anong meaning nun? Diba? Bakit kaya intentional itong ginawang halimbawa ng Diyos? Kasi kapag nagtaas po tayo ng kamay, ito'y tanda ng pagsuko ng Diyos, pagsuko natin sa Diyos, at pangalawa, ito'y tanda ng tagumpay. Amen? Lalo kung ikaw ay may dinadalang problema, huwag mong hayaang hindi mataas ang kamay mo, samantalahin mo. Habang may pagsubok, itaas mo ang kamay mo. Dahil may kaaway. Ang diablo, si Satanas, kapag nakitang, ay, marami na nga ang problema, bat-bat na nga ng pagsubok, wala na nga ang pera, hindi pa magpuri sa kanyang Diyos. Hindi pa magtaas ng kanyang kamay sa kanyang Diyos. Pinagtatawanan tayo ni Satanas. Pero the moment nagtaas ka ng kamay, ang kamay ng diablo nawawalan ng access sa buhay mo. Bakit? Nakakapit ka na kay Lord. The moment physically nagtataas ka ng kamay, sa spiritual may manifestation yan. Kasi lahat na nangyayari sa physical na ginagawa natin, nakaka-connect ito sa spiritual. Amen? Kaya kapag nagtaas tayo ng kamay, isipin mo lagi na ang Diyos ang inaabot mo.